Dominant Protector. Credit to the author. 6,561-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naisip ng magkapatid na Meyer na iligtas ang mga tao sa ganitong kritikal na sandali. Nagtagumpay man sila o hindi sa huli, napakahirap na nito. Hindi isang taong walang utang na loob si Roldan, at ang kanyang pasasalamat sa tatlo ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakatatanda kong Kuya Roldan, masyado kang magalang. Hindi kami masyadong nakatulong ng ate ko at nahihiya talaga kami. Ang tunay na nagligtas sa lahat ay isang misteryosong eksperto. Sayang at hindi namin siya napasalamatan ng personal. Hindi naglakas loob si Ruyan na tanggapin ang pasasalamat ni Roldan. Ang tunay na nagligtas kay Roldan at sa kanyang kapatid ay ang misteryosong amo na iyon. Bagamat hindi siya nagpakita, hindi naglakas loob si Ruyan na angkinan ang papuri. Siyempre, kung alam niya na ang misteryosong Panginoon ay isang maliit na spirit beast na inayos ni Terence para sa kanya, sino ang makakaalam kung ano ang iisipin niya? Senior Brother Roldan, hindi mo kailangang maging magalang. Lahat tayo ay galing sa iisang academy, kaya tama lang na magtulungan tayo. Isa pa, hindi naman tayo masyadong nakatulong. Ngumiti si Terence habang binabasag ang katahimikan. Tama si Junior Brother Linford. Ang pagsasabi lang ng salamat ay hindi sapat para maipahayag ang kahit ano. Tatandaan namin ito sa aming mga puso. Tumawa si Roldan at tumigil sa pang-iistorbo sa kanya. Mga nakababatang kapatid, pupunta ba kayo sa Mission Hall? Bakit hindi tayo magsama? Kahit muntik na tayong mapatay, at least natagpuan natin ang mga bakas ng mga halimaw na iyon. Dapat ay makakuha tayo ng kahit kaunting gantimpala. Naku, lahat tayo ay salamat kay Senior Roldan. Dahil sa kanyang gabay kaya natin natagpuan ang mga bakas ng mga halimaw na iyon. Mabuti na lang at maaaring ulitin ang mga katulad na gawain, kaya wala tayong anumang alitan. Kung hindi, mahihiya kaming makipaglaban sa iyo. Hinangaan din ni Ruyan si Roldan, kaya kinausap niya ito ng may pagmamahal at casual na pag-ibig. Haha, hindi naman talaga ito pagsasaya sa kaluwalhatian. Ginagabayan ka lang namin dito para iligtas ang buhay namin, ano pa ang dapat ikahiya? Kung hindi namin matatanggap ng paulit-ulit ang gantimpala, siguradong susuko na kami. Tumawa ng malakas si Roldan. Isa rin siyang napakakaibigang tao at naging pamilyar kay Ruyan pagkatapos ng ilang pag-uusap. Pero kailangan pa rin nating maghanap ng kasama. Kayo na muna. Hahanapin sana ni na Terence at ng iba pa si Natalie, kaya nagpaalam na siya kay Roldan. Medyo nang hinayang si Roldan, pero hindi niya ito pinilit. Sa halip, nangako siyang magtutulungan kung magkakaroon ng maraming misyon sa hinaharap. Hinanap ni na Terence at ng iba pa ang Natalie. Kinabukasan, hindi pa nga umaalis ng bahay si Terence nang buksan ni Roseanne ang restriction sa bakuran. Instructor Rose, anong problema? Nagtatakang tanong ni Terence habang inaakay niya si Roseanne papasok sa bakuran. Tama, tungkol yan sa halimaw. Tumanggaw si Roseanne ng may seryosong ekspresyon. Humanap siya ng upuan sa sala at umupo. Nararamdaman din ng mga nakatataas sa academy na ang halimaw na ito ay magdudulot ng banta sa academy, kaya nagpasya silang lutisin ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Nagkataon na nagpadala rin ng mensahe ang Panginoon ng teritoryo ng rehiyon ng bundok na humihiling sa academy na tumulong. Napagkasunduan na ng dalawang panig. Sisimulan na nating walisin ang buong rehiyon ng bundok ng buong lakas ngayon. Mabuti naman. Sa pakikilahok ng akademya at ng rehiyong kabundukan, sa tingin ko mawawala ng paninindigan ang mga halimaw na iyon. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang matuwa o madismaya, pero ang tanging maipapahayag niya ay ang kanyang kaligayahan. Parang hindi ka masyadong masaya. Bahagyang nagulat si Roseanne. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at ngumiti ng napakaganda, ngunit ang kanyang mga kurbadong kilay ay nagtatago ng isang tingin na kitang-kita ang lahat. Hindi, bakit naman ako malulungkot? Akala ko lang noong una ay maaaring magpadala ang academy ng mga eksperto para kumilos ng palihim, tahimik na alamin ang mga detalye at pugad ng mga halimaw na iyon, at pagkatapos ay hulihin silang lahat sa isang iglap. Hindi ko inakalang makikipagtulungan ang academy sa rehiyon ng kabundukan para maglunsad ng isang malawakang operasyon.
Sabi ni Terence nang may ngiting walang magawa. Bagamat ipinakita nito ang kahalagahan na ibinigay ng akademya at ng rehiyong mabundok sa bagay na ito, malamang na wala silang mapapala. Hindi tangaanggit ng rehiyon. Dahil sa malawakang pag-atake ng akademya at ng rehiyong kabundukan, malamang na magbabago ang kanilang lokasyon. Bukod pa rito, tila walang ginawang galaw si Paeng nitong mga nakaraang araw. Malamang na nakatanggap siya ng balita at tuluyan ang nawala ng malay. Hindi na siya madaling makakagawa ng anumang galaw pa. Malamang na imposibleng mahanap si Ryan sa pamamagitan ni Paeng. Kung wala silang makitang mali sa operasyong ito, mas magiging lihim pa ang Central sa hinaharap. Kung may gusto man silang matuklasan, iyon ay kapag nagtagumpay ang eksperimento ng Central at tuluyang nailunsad. Sa panahong iyon, maging ito man ay sa akademya o sa rehiyon ng kabundukan, hindi malalaman kung mapipigilan nila ang hukbo ng mga biochemical monster mula sa sentro. Naiintindihan ko na gusto mong lutisin ang ugat ng problema ng tuluyan, pero ang mga nakatataas sa academy ay walang gaanong libreng oras. Ang paghahanap sa dilim ay masasayang lang ang maraming oras, kaya sino ang handang gawin iyon? Kaya naman sila kumikilos ng may katapangan. Mas makabubuti kung mahahanap natin ang pugad ng halimaw, pero hindi mahalaga kung hindi natin mahahanap, basta't takutin natin ang mga halimaw. May ngiti sa mukha si Roseanne, ngunit ramdam ni Terence na may bahid ng kalungkutan sa kanyang ngiti. Ang pagtatakot sa mga halimaw na iyon at pagpapahintulot sa gulo na maging gulo para sa iba ay medyo immoral sa ganang sarili nito, ngunit wala nang magagawa si Roseanne tungkol dito. Hindi niya maaaring utusan ang mga master na iyon na gugol ng maraming oras sa ilang maliliit na bagay tulad ng paghahanap. Ginawa na niya ang kanyang makakaya upang matulungan ang paaralan na maalis ang gulo. Walang sinabi si Terence, talagang maayos na ang lahat sa puntong ito, at wala nang maaaring pagbabago. Maliban na lang kung maibibigay ni Terence ang eksaktong lokasyon ng base ng Central at hilingin sa mga nakatataas sa paaralan na dumiretso sa ugat ng problema, iyon lang ang tanging paraan. Pagkatapos ng nangyari sa paaralan, dapat ay naghahanda na ang Central at si Ryan na umalis. Pinili nila ang lugar na ito para gamitin ang bahay ni Brown para mapaalis si Terence, at ngayong nakaalerto na si Terence, hindi na magiging madali ang pagkuha sa kanya muli. Mas mabuting lumipat na lang sila sa ibang lugar. Dahil nakapagdesisyon na ang Academy, sa palagay ko ay mas marami pang halimaw ang lilito dito sa hinaharap. Hindi na natin kailangang mag-alala pa. Bumantong hininga si Terence. Sa huli, hindi siya sapat na malakas at wala siyang karapatang magsalita. Sige, huwag na natin itong pag-usapan. Pumunta talaga ako rito para sabihin sa iyo ang isang bagay. Terence, napansin kong binago ang forma sayon sa looban na ito. Para maging eksakto, inayos ito ng muli. Kagagawan mo ba ito? Alam mo rin ba ang tungkol sa mga array? Oo, medyo may alam ako. Hindi na dapat banggitin pa. Mapagkumbabang ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Kung ikukumpara sa bagay na ito, kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga forma sayon. Gayunpaman, sa paningin ni Roseanne, ang mga kasanayan sa array ni Terence ay hindi talaga simple. Isang technique ng formation level 7, at isa o dalawang bagay lang ang alam mo tungkol dito. Kapag lumabas ang mga salita mo, madali kang matatalo hanggang mamatay ng ibang mga formation masters. Siyempre, maaaring hindi ka matalo ng mga ordinaryong formation masters. Ngumiti si Roseanne habang nanunukso. Nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa kakayahan ni Terence. Sinabi sa kanya ni Jinmo na si Terence ay isang henyo sa lahat ng aspeto nang ipakilala niya ito sa kanya, ngunit hindi na niya idinetalye ang lahat. 6,562. Nang panahong iyon, ang ekspresyon ni Jinmo ay parang binigyan kanya ng isang ball ng kayamanan at kailangan mo itong dahan-daang buksan at halughugin. Habang mas marami kang mahahanap, mas marami kang sorpresa. Ngayon, si Roseanne ay may ganitong pakiramdam ng patuloy na paghahanap ng mga sorpresa. Marunong talagang magbiro si Instructor Rose. Hindi na dapat banggitin ang ganitong uri ng array daw. Ano pa nga ba ang gustong ikwento sa akin ni Instructor Rose? Hindi na pinag-usapan pa ni Terence ang usapan at bumalik na lang sa pangunahing punto. Bata, balisa ka talaga. Anong problema? Sinusubukan mo ba akong itaboy dahil wala kang pasensya na makipag-usap sa mentor mo? Nakakurba ang mga mata ni Roseanne habang nakatingin kay Terence, hindi niya nakakalimutang kulitin ito.
Tila nasa magandang mood siya matapos matuklasan ang henyong si Terence. Bakit naman ako maiinip? Parang pangarap na matupad para sa iba na mag-abayan lamang ni Instructor Rose. Nagkibit-balikat si Terence at sumagot ng walang kahit isang detalyeng nakaligtaan. Kalimutan mo na yan, hindi ako nagbibiro sa'yo. Simulan na natin ang usapan. Ikinumpas ni Roseanne ang kanyang kamay, at medyo naging seryosong kanyang ekspresyon. Gayunpaman, ipinanganak siyang may ngiti na parang bulaklak. Gaano man siya kaseryoso, mukha pa rin siyang napakabait. Sa kabilang banda, si Terence ay nagseryoso at nakinig. Ganito kasi. Malaki ang naitulong mo sa pagkakataong ito, kaya ang mga nakatataas sa academy ay naghanda na bigyan ka ng pagkakataong mapabuti ang iyong sarili. Kung mahahawakan mo ito, magiging isang pagkakataon ito para sa iyo. Ang pagkakataong ito ay isang bagay na pinapangarap ng lahat ng mga estudyante. Bahagyang nagpakita ng pagmamalaki si Roseanne habang nagsasalita hanggang sa puntong ito. Tila ipinagmamalaki rin niya na nabigyan si Terence ng pagkakataong ito bilang isang tagapagturo. Isang pagkakataon para mapabuti ang aking sarili. Instructor Rose, maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, ang lumakas ang kanyang loob noon pa man, mapa Common World man o Sky Class Island. Ito ang matagal na niyang pinapangarap. Tumango si Roseanne at ngumiti. Sa Fayang College, may isang cleansing pool. Kapag nag-cultivate ka sa pool, hindi mo lang malilinas ang iyong tunay na chi, kundi maaalis mo rin ang mga dumi dito. Ang kadalisayan ng iyong tunay na chi ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 50% nang hindi binabago ang kabuoang dami. Ganoon ba kalakas? Sumabay si Terence at nagpakita ng gulat na ekspresyon. Sa katunayan, medyo nagulat siya. Kung madidagdagan niya ang kadalisayan ng kanyang chi ng 50%, walang makakagawa nito. Nakakamangha ito. Mayroon ang mas malalakas. Ang Soul Nourishing Soul Cleanse Pool ay kitang-kita rin sa pagpapabuti ng Primordial Spirit. Sino mang pumasok dito upang linangin ang kanilang Divine Sense ay maaaring kahit papaano ay mapabuti ang lakas ng kanilang Primordial Spirit ng isang antas. Tandaan na hindi ito isang maliit na antas, kundi isang malaking antas. Bukod doon, maaari rin itong hugasan ang mga dumi sa iyong katawan, na katumbas ng pagtulong sa iyong pinuhin ang iyong katawan. Magagawa mong umunlad sa tatlong aspeto ng sabay-sabay. Bagamat may mga malaki at maliliit na pagkakaiba, walang duda na sa huli ay makakamit mo ang isang komprehensibong pagpapabuti. Ang isang malaking pagtaas ng lakas ay hindi magiging isang panaginip. Ngumiti si Roseanne kay Terence. Bukod sa pagiging masaya para dito, inaabangan din niya ito. Ang Soul Cleanse Pool na nagpapalusog ng kaluluwa ay hindi isang lugar na maaaring pasukin ni Newman. Bilang isa sa mga henyo ng kanyang panahon, si Roseanne ay nakakuha lamang ng kwalipikasyon upang makapasok sa pool para sa cultivation ng isang beses sa buong buhay niya bilang estudyante. Kaya naman, napakalinaw niya na ang pagpasok sa Soul Nourishing Soul Cleanse Pool ay nangangahulugan na isa na namang walang kapantay na henyo ang malapit ng ipanganak. Instructor Rose, ang pagkakataong tinutukoy mo ay ang makapasok sa Soul Cleansing Pool, tama ba? Kung gayon, kailan ako maaaring pumunta? Tuwang-tuwa si Terence, hindi siya umaarte sa pagkakataong ito, talagang tuwang-tuwa siya. Ganap na pagpapabuti. Hindi ba't ginawa ito para sa kanya? Ang mga pamamaraan ng mental cultivation at mga maikling formula ng ibang tao ay maaari lamang linangin ng paisa-isa sa mga tuntunin ng banal na pandama, katawan, at tunay na chi. Ang mga nagilinang sa mga ito ay mabilis na uunlad, habang ang mga hindi ay maaari lamang umasa sa Soul Cleanse Pool upang pasibong umunlad. Sa makatuwid, ang pag-unlad sa tatlong aspetong ito ay ganap na magkaiba, at isa lamang ang mapipili bilang pangunahin. Pero hindi kailangang mag-alala si Terence tungkol dito. Maaaring umunlad ang kanyang kayamanan mula sa langit sa lahat ng tatlong aspeto. Basta't pagpasok niya sa pool, halos sigurado na si Terence na dito matatapos ang matagal niyang naiipon sa profound stage. Siyempre hindi. Iisa lang ang pwesto para sa pool bawat taon, at sa kasaysayan ng Fayang College, ang mga bagong estudyante ay hindi pa nakakakuha ng pwesto. Para maging mas tumpak, ang mga bagong estudyante ay walang karapatang makipagkompetensya. Pero isa kang espesyal na kaso, isang pambihirang gantimpala mula sa mga nakatataas sa academy, at binibigyan ka ng pagkakataong makipagkompetensya.
Kahit isa lamang itong kompetisyon, naramdaman pa rin ni Roseanne na napakahalaga nito. Mas mahalaga ito kaysa sa mga gamot, armas, at mga pamamaraan sa paglilinang. Nakita mismo ni Roseanne ang lakas ni Terence. May kakayahan si Terence na makuha ang lugar na ito, kaya naramdaman niya na napakahalaga ng gantimpalang ito. Oh, sino ang mga kalahok? Ilan lahat ang naroon? Ano ang kompetisyon? Medyo nababalisa si Terence, hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito, kahit sino pa ang kalaban niya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Tanging ang mga pinakamahuhusay na estudyante ng bawat batch ang maaaring lumahok sa kompetisyon. Ang nangungunang 3 estudyante sa 3 batch ng mga estudyanteng higit sa mga bagong estudyante ang kwalipikadong lumahok sa kompetisyon. Ang limitasyon sa antas ng lakas ay ang yugto ng pagbubukas ng bundok. Ang nangungunang 3 estudyante na hindi pa nakakapagtapos bago ang yugto ng pagbubukas ng bundok ay kwalipikado lahat. Bagamat nasa yugto ng pagbubukas ng bundok ang kalaban, hindi nag-alala si Roseanne. Ang labanan sa halimaw ay nagpakita ng tunay na lakas ni Terence. Ang nangungunang 3 mula sa nakaraang 3 batch ng mga estudyante, kasama na ako, ay 10 tao na naglalaban-laban para sa isang pwesto sa pagkakataong ito. Nakahinga ng maluwag si Terence. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay ang pinakamalakas sa ilalim ng yugto ng pagbubukas ng bundok. Kahit si Hauzili, nakakapasok lang sa yugto ng pagbubukas ng lupa, ay maaaring hindi makatakas ng walang pinsala mula kay Terence. Kahit isa sa 10 ang makuha mo, may tsansa ka pa ring manalo. Iba-iba lang talaga ang nilalaman ng kompetisyon bawat taon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayong taon, kaya pwede mo munang sabihin sa akin kung gaano ka kahusay. Tutulungan kitang suriin ito. Biglang binago ni Roseanne ang usapan at nagsimulang magtanong tungkol sa mga kakayahan ni Terence. Instructor Rose, ikaw ang instructor ko. Hindi ba dapat alam mo kung gaano ako kagaling? Nagkibit-balikat lang si Terence, iniiwasan ang usapan. Babaeng pilyo, ilang araw na ba akong naging instructor mo? Ano ang pinakamalinaw? Alam kong kayo ni Vice Dean Jean mo ay mga ibon ng balahibo. Mahilig ka lang magpa-suspend sa mga tao. Kalimutan mo na yan, ayokong makipagtalo sa'yo. Kumaway si Roseanne at tumigil sa pagtatanong. Ang kompetisyon ngayon ay nakatakda na ngayong hapon. Nagkataon lang ang tiyempo. Kung bukas, kahit na gusto kang bigyan ng pagkakataon ng mga nakatataas sa academy, kailangan pa rin nilang maghintay hanggang sa susunod na taon. Hindi napigilan ni Terence ang mapaungol, nakakatuwang pagkakataon. Ang swerte niya talaga. Naalala niya na iisa lang ang pwesto, at nakaramdam siya ng pagkakasala sa 9 na senior, lalo na sa 3 mula sa pinakamataas na batch. Dapat ito na ang huling pagkakataon nila para makipagkompetensya, pero nahadlangan sila ni Terence at hindi na sila makakasali sa susunod na taon. 6,563. Mukhang napaka-confident at confident mo naman ata. Tumingin si Roseanne kay Terence nang may ngiti sa kanyang mukha. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata at pinagalitan sa mahinang boses, huwag mong maliitin ang iyong kalaban. Alam kong malakas ka at kayang lumaban ng higit sa iyong antas, ngunit ang mga senior na mas mataas sa iyo ay hindi madaling pakisamahan. Hindi pa kasama rito ang 3 pinakamahuhusay na tao sa bawat batch. Hindi mahirap para sa kanila na labanan ang isang taong mas mataas ang antas. Mas mabuting ayusin mo ang iyong saloobin, kung hindi ay mapapahiya mo lang ang iyong sarili. Oo. Tama si Instructor Rose, mag-iingat talaga ako. Mabilis na tumango si Terence nang may seryosong mukha. Alam niyang iniisip talaga siya ni Roseanne, kaya hindi naman siya nalulungkot. Pinaikit ni Roseanne ang kanyang mga mata at tiningnan ng malalim si Terence, na para bang kinukumpirma kung talagang ititigil na nito ang pagmamaliit sa kanyang kaaway. Magaling, pwede ka nang sumama sa akin ngayon. Kung matagumpay mong makukuha ang kota na ito, sasabihin ko sa mundo na ikaw ay nasa closed-door cultivation at hindi ka dapat magambala. Pagkatapos mong lumabas, huwag mong pag-usapan ang tungkol sa spirit cleansing pool. Ito ay isang mahalagang lugar sa aming Feyang College. Bagamat hindi ito isang sekreto, hindi mo kailangang ipaalam sa lahat. Sabi ni Roseanne habang naghahanda siyang dalhin si Terence sa kaganapan. Opo. Huwag po kayong mag-alala, Instructor Rose. Hindi pala biro si Terence, kaya hindi niya ito sasabihin kahit kanino.
Bukod pa rito, bilang isang bagong estudyante, kung gagawa siya ng exception para lumahok sa kompetisyon, makakatanggap ito ng kritisismo mula sa iba. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa mga nakatataas sa paaralan, at tinatayang nag-aalala rin ang mga nakatataas tungkol dito, kaya hiniling nila kay Roseanne na partikular siyang paalalahanan. Habang palabas ng bakuran ang dalawa, sumulyap si Terence sa bakuran sa tabi nito. Bahay ito ni Paeng, at matagal na siyang hindi nagpapakita ng kahit ano nitong mga nakaraang araw. Hindi na siya nakita ni Terence simula noong palengke. Gayunpaman, posible rin na narinig ni Paeng ang tungkol sa misyon ng akademya at naging maingat upang maiwasan ang paghihinala. Ngunit ano man ang mangyari, kung gusto niyang hanapin si Ryan, ang tanging magagawa niya ay bantayan ng mabuti si Paeng. Hindi alam ni Terence kung gaano katagal ang biyaheng ito, kaya inayos niya ang mga gamit para sa maliliit na spirit beast bago siya umalis. Dalawa sa mga ito ay ginamit upang bantayan si Paeng, dalawa upang protektahan si Natalie, at dalawa upang magsilbing backup anumang oras. Maaari rin silang tumulong sa pag-aalaga sa magkapatid na Meyer. Tungkol naman sa huling dalawa, lagi itong dala ni Terence, baka magamit niya ang mga ito. Siyempre, nagawa ang lahat ng ito nang hindi namamalayan ni Roseanne. Nang tumalon siya sa lumilipad na spirit beast, nakaayos na si Terence at sumunod. Umakyat sa langit ang lumilipad na spirit beast at dinala ang dalawa sa isa pang bundok. Napakaikli lang ng oras ng paglipad, at hindi nagtagal ay lumapag na sila sa kalagitnaan ng bundok. May ilang oras pa bago ang oras ng pagsisimula, ngunit naroon na ang lahat. Nakatayo ng magkakasunod ang 9 na estudyante. Hindi na kailangang magtanong pa para malaman kung sila ang nangungunang tatlo sa nakaraang 3 batch. Bawat isa sa kanila ay isang napakagandang henyo. Hindi rin tagalabas ang punong abala ng kompetisyong ito, kundi ang pangalawang dekano na si Jinmo. Hindi sigurado si Terence kung sadyang ipinadala siya rito ng mga nakatataas sa paaralan para bigyan si Terence ng mas malaking kalamangan. Pero tila imposible iyon, kahit si Terence mismo ay hindi papayag, lalo na si Jinmo. Wala siyang awtoridad na pilitin ang mga nakatataas na magbukas ng pinto para sa kanya. Determinado si Terence na makuha ang pool, ngunit kailangan pa rin niyang umasa sa sarili niyang lakas para makuha ito. Deputy Director Zhang, ako na ang nagdala sa kanya rito. Kung wala nang iba pa, aalis na ako. Ngumiti si Roseanne at binati siya. Sinabi niyang aalis na siya, ngunit hindi gumalaw ang kanyang mga paa. Wala siyang balak umalis. Ikaw, kung gusto mong manatili at manood ng palabas, sabihin mo lang. Bakit ang liit-liit ng ugali mo sa akin? Ngumiti si Jinmo at miling. Makikita ang pamilyaridad sa pagitan nilang dalawa. Kung gayon, hindi ako tatayo sa seremonya. Pinatuloy ako ni Deputy Director Zhang. Wala akong kinalaman doon. Nakatayo si Roseanne sa tabi ni Jinmo habang nakangiti, hindi man lang itinuring ang sarili na isang tagalabas. Pinapayuhan ba kitang manatili? Bakit hindi ko maalala? Hindi alam ni Jinmo kung tatawa o iiyak habang nakatingin kay Roseanne. Sinabihan lang niya si Roseanne na sabihin sa kanya kung gusto nitong manatili, pero hindi niya sinabing pwede siyang manatili kung gusto niya. Pareho ba ang ibig sabihin nito? Wala akong pakialam. Pakiramdam ko ay inimbitahan mo ako. Sige, sige. Deputy Director, simulan na natin. Huwag mo nang sayangin ang oras. Ayaw nang ituloy ni Roseanne ang usapan, kaya mabilis niyang inilihis ang atensyon ni Jinmo. Kumusta, pangalawang Direktor Zhang? Lumapit si Terence para batiin siya, hindi angkop na tawagin siyang tiyahin Zhang sa ganitong sitwasyon, magdudulot lang iyon ng hinala. May puot sa mga mata ng 9 na nakatatanda nang makita nila si Terence, ang ilan sa kanila ay nakatingin pa sa kanya ng may paghamak. Akala nila ay isa lamang maswerteng taong walang tunay na lakas si Terence ngunit gusto pa ring makahati sa mga nasamsam. Ilang araw nang hindi nakikita ni Jinmo si Terence, at hindi niya inaasahan na makikita niya itong muli sa paligsahan para sa Soul Cleanse Pool. Isa itong kaaya-ayang sorpresa, at napatunayan nito na tama ang kanyang paghatol. Terence, ang galing ng ginawa mo. Kung makakakuha ka man o hindi ang pagkakataon ay nakasalalay sa iyong pagganap. Kung hindi mo ito makukuha, wala kang mapapala. Tumingin si Jinmo kay Terence, nasiyahan. Opo, salamat po, pangalawang Pangulo Zhang. Tiyak na magsisikap ako. Bahagyang yumuko si Terence at magalang na sumagot.
Mas lalong nandidiri ang mga nakatatandang estudyante nang makita nilang ganoon kausap si Jinmo. Si Jinmo ang pangunahing namamahala sa recruitment sa pagkakataong ito, at nabalitaan nilang na-recruit niya si Terence. Kung ganoon, maituturing na guro at estudyante ang dalawa, at maaaring ginamit ni Terence ang relasyon niya kay Jinmo para biglang lumitaw sa kompetisyong ito nang walang kahit anong lakas. Dahil nandito na ang lahat, simulan na natin. Noong una, siyam lang kayo na nag-aagawan ng pwesto. Pero, dahil sa espesyal na kontribusyon ng isang bagong estudyante, may isa pang tao ngayon. Ngayon, ipapaliwanag ko ang paraan ng kompetisyon. Wala nang ibang sinabi si Jinmo kay Terence, mapapatay lang siya nito. Kayong 10 ay ipapadala sa madilim na kagubatan ng anino. Kayo ang unang makakarating sa madilim na palasyo ng anino sa gitna ng kagubatan. Ang makakapag-ayos ng token na may 5 elemento ang makakakuha ng pwesto sa finals. Mayroong 3 set ng token na may 5 elemento, kaya 3 tao lamang ang makakasali sa finals. Sabi ni Jinmo habang nakatingin sa 10 tao, kasama na si Terence. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, mula sa sinabi ni Jinmo, 3 tao lang ang makakasama sa finals, kaya baka wala kahit isa. Siyempre, ang pinakamalaking posibilidad ay iisa lang ang magiging kalahok sa finals. Kakailanganin niya itong alisin sa lahat ng kanyang mga kakompetensya sa madilim na kagubatan. Tunay nga, ang kompetisyon ay isang napakalupit na bagay. Walang sino man dito ang tanga, kung naisip man ito ni Terence, natural lang na maiisip din nila ito. Malinaw na nararamdaman ni Terence ang mga hindi kanais-nais na titig na itinuro sa kanya, malamang gusto muna nilang lahat na patayin siya, di ba? 6,564. Mayroong kabuoang 15 token sa 3 set. Bago kayo pumasok sa Dark Shadow Forest, bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng 5 elements token. Ang natitirang 5 token ay itatago sa Dark Shadow Forest. Kakailanganin ninyong hanapin ang 5 token na ito para makuha ang 3 set. Para sa kapakanan ng kompetisyon, bibigyan ko kayo ng numero. Itinuro ni Jinmo ang 3 taong mas matanda ng 1 taon kay Terence. Kayong 3 ay numero 1 hanggang 3, ang 3 sa likod ninyo ay numero 4 hanggang 6, at pagkatapos niyan. Si Terence ang huli, numero 10. Dahil lahat tayo ay galing sa iisang sekta, mahigpit na ipinagbabawal ang manakit, pumatay, o pumatay ng sinuman habang nakikipagkompetensya. Kung may lalabag dito, sila ay parurusahan ng mabigat. Ang mga estudyanteng may lakas ng yugto ng pagbubukas ng bundok ay pipigilan sa dakilang bilog ng mahiwagang ascension pagkatapos makapasok sa madilim na kagubatan ng anino. Ito ay patas sa lahat. Sa isang patas na kapaligiran lamang mapipili ang mga pinakanatatanging henyo. Mayroon ka bang mga katanungan? Muling sinuyod ni Jinmo ang mga tao, ngunit walang nagsalita. Natural na natuwa ang mga cultivator sa Mountain Split Stage na makitang nasusupol ang kanilang lakas. Wala ring gaanong opinyon ang mga cultivator sa Mountain Split Stage. Ito ay dahil nasusupol ang kanilang lakas, ngunit hindi naapektuhan ang kanilang karanasan, paningin, at iba pa. Laban sa isang cultivator sa profound stage, malaki pa rin ang kanilang kalamangan. Kaya naman, mahinahong tinanggap ng lahat ang tuntuning ito. Siyempre, wala nang ibang paraan kung hindi nila ito tatanggapin. Tinatayang ang sinumang hindi sasang-ayon ay direktang masisisante. Napakagaling, walang tumututol. Simulan na natin. Inaasahan ko ang iyong magagandang pagganap. Tumanggaw si Jinmo sa kasiyahan. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway. 10 sinag ng liwanag ang kumalat at lumipad papunta sa mga kamay ng 10 tao. Ito ay isang sutlang-sutla, at may nakalagay na token sa loob. Malamang isa ito sa 5 elementong token. Pagdating mo sa madilim na kagubatan, buksan mo ang supot na brocade at tingnan mo kung ano ang mga token mo. Ipapadala muna kita roon. Matapos ipamahagi ni Jinmo ang mga token, ikinumpas niya ang kanyang kamay at inutusan ang 10 aerial spirit beast na inihanda niya na lumipad. Ang bawat aerial spirit beast ay kinokontrol ng isang tao upang dalhin ang isang estudyante sa madilim na kagubatan ng anino. Ito ay upang maiwasan ang mga tao sa pagpapalitan ng impormasyon o pagbuo ng alyansa habang nasa daan.
Nang pumailang lang sa ere ang aerial spirit beast, tiningnan ni Jinmo si Terence ng malalim, binigyan ito ng nakakapagpatibay na tingin. Naintindihan ito ni Terence at ngumiti bilang tugon, kasunod nito ay umalis na ang aerial spirit beast sa bundok. Vice din Zhang, gaano kalakas ang tiwala ni Terence sa sarili niya. Lumipad palayo si Roseanne at ang iba pa, at pagkatapos ay tumingin siya kay Jinmo ng may ngiti. Sa totoo lang, maganda ang relasyon nilang dalawa, kaya wala silang anumang pag-aalinlangan kapag nag-uusap. Ano sa tingin mo? Hindi sumagot si Jinmo, gusto niyang makita kung gaano karami ang alam ng tagapagturo tungkol kay Terence. Sinusubukan ba ako ni Vice President Zhang? Sige, susuriin ko ito para sa iyo. Ngumiti si Roseanne at saka iniunat ang isang daliri. Kung ang pinag-uusapan natin ay ang individual na lakas, sa palagay ko ay wala sa mga senior student na iyon ang makakatapat ni Terence. Kaya kung titingnan natin ito ng paisa-isa, napakataas ng tsansa ni Terence na manalo. Pero isang bagay na hindi natin maaaring baliwalain ay iisa lang si Terence. Sa tingin mo ba magtutulungan ang mga senior laban kay Terence? Sa kabilang banda, si Jinmo ay kalmado lamang, na para bang hindi siya nagulat. Mahirap sabihin kung magsasama-sama ang mga senior, pero ang pangunahing target nila ay ang bagong estudyante, si Terence. Basta't hindi naman masyadong masama ang kanilang relasyon, pipiliin nilang magtulungan. Tutal, may 3 pwesto para sa final round, kaya tama lang na makakuha ng isa ang bawat isa. Pagkatapos magsalita ni Roseanne, ang bilang ng mga daliri na iniunat niya ay tumaas sa 3. Napakamakatwirang pagsusuri iyan. Kung magtutulungan ang mga senior, napakataas ng tsansa na matanggal ang iba. 3 lang sila na nagtutulungan para matanggal si Terence, natatakot ako na hindi yun magiging ganoon kadali. Buo ang tiwala ni Jinmo kay Terence. Sa paningin niya, ang talento ni Terence ay hindi naman talaga isang henyo, kundi isang kakaiba. Hindi lang ang talento niya, malakas din ang lakas ni Terence, marami pa rin siyang potensyal na hindi pa natutuklasan, kaya naman umaasa si Jinmo na makukuha ni Terence ang pagkakataong ito ng matagumpay. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganito kalaki na tiwala kay Terence, kahit papaano ay higit pa sa akin. Tingnan natin. Pagkatapos magsalita ni Roseanne, lumingon siya para tingnan ang isang malaking tabletang batong jade sa gilid. Ginamit ito upang ipakita ang surveillance array. Ang buong Dark Shadow Forest ay talagang isang malaking array, at ang surveillance array ay isa lamang bahagi nito. Nakikita ni Jinmo ang lahat ng nangyayari sa loob anumang oras sa pamamagitan ng surveillance array. Di nagtagal, ang 10 sa kanila ay ipinadala sa madilim na kagubatan ng anino ng mga lumilipad na espiritong halimaw at sapalarang nahulog. Dahil sa porma sayon, walang nakakita kung saan nahulog ang iba. Lumapag si Terence sa isang malaking puno at pinakawalan ang kanyang spirit sense. Gayunpaman, ang kagubatan ay may napakalakas na limitasyon sa kanyang spirit sense. Maaari lamang niya itong pahabain ng halos 100 metro. Ang distansya na ito ay hindi man lang kayang sakupin ng hubad na mata. Pero sa madilim na kagubatan, napakaganda na nito. May mga itim na anino sa lahat ng dako, at ang nakikita lamang ni Terence ay mga 20 metro. Tulad ng inaasahan sa madilim na kagubatan ng anino. Medyo kakaiba ang pakiramdam. Natural ba itong nabuo? Parang hindi tama. Isa ba itong porma sayon? Lumikot ang isip ni Terence, at agad niyang natagpuan ang tamang sagot, ngunit hindi ito nakatulong. Hindi kayang mag-set up ng ganitong porma sayon ni Terence. Posible naman, pero matagal. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng paghahagis ng bandila. Walang oras si Terence para pakialaman ang porma sayon, may dahilan ang paaralan kung bakit sila pinapunte sa kagubatan, at kailangan lang niyang tapusin ang pagsusulit sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa pagsira sa porma sayon, hindi siya handang gawin iyon. Wala itong saysay at madali siyang madidiskwalipika. Isang token na may karakter na apoy. Ngayon, kailangan nating maghanap ng metal, kahoy, tubig, at lupa. Kinuha ni Terence ang supot at itinago ito pagkatapos niyang tignan. Hindi niya alam kung anong mga token ang mayroon ng iba, pero kung 10 tao lang ang nakakuha ng 2 set ng token, basta't mahanap nila ang natitirang set ng mga token, maaari silang makapasok sa finals ng walang anumang pag-aalinlangan.
Pero hindi inakalang ganito kasimple ang kompetisyon na itatayo ng paaralan. Ang mas malaking posibilidad ay hindi kumpleto ang 5 nakatagong token. Itinago ni Terence ang bag at ipinikit ang kanyang mga mata upang alalahanin ang direksyon kung saan siya nanggaling. Matapos matiyak ang pangkalahatang direksyon, nagsimula siyang gumalaw. Ang kanyang spirit sense ay kaya lamang umabot ng 100 metro, ngunit mas mahusay ito kaysa sa paningin lamang, kaya ginamit pa rin ni Terence ang kanyang spirit sense para sumulong. Vice Dean Zhang, hindi ba't napakalakas ng loob ni Terence? O sadyang maganda ang mga mata niya? Kung titingnan ang bilis niya, parang mahigit 20 metro ang visibility niya. Si Roseanne ang nagbigay ng pinakamalaking atensyon kay Terence, kaya napansin niya ang abnormalidad. Siguro, sino ang makakasiguro? Bahagyang ngumiti si Jinmo at hindi direktang sumagot. Alam na niya na malakas ang loob ni Terence, pero ayaw niyang sabihin kahit kanino. Kaya nga niya hiniling na maging hurado. Hindi mahalaga kung iniisip ng mga tao na makasarili siya. Sa katunayan, makasarili siya, pero hindi iyon para tulungan si Terence na manalo. Gusto lang niyang itago ang proseso ng pagkapanalo ni Terence. 6,565. Parang wala kang alam, sino ba naman ang maniniwala dyan? Kumunat ang noo ni Roseanne at hindi na nagpatuloy sa pang-aasar. Sinimulan niyang obserbahan ng mas mabuti si Terence. Mabilis na natuklasan ni Terence ang isang bagay. Bigla siyang lumiko at lumipad patungo sa isang malaking puno mga 60 metro pakaliwa. Natagpuan niya ang unang nakatagong supot sa mga sanga ng puno. Mayroon din itong token. Isa pang token na may karakter na apoy. Binuksan ni Terence ang bag at napakamot sa ulo. Ang huling bagay na kailangan niya ngayon ay ang fire token, kaya wala nang saysay na kumuha pa ng isa. Itinabi ni Terence ang token at maingat na nagpatuloy sa pagsulong. Walang silbi ang token para sa kanya, ngunit para na rin itong pagputol sa isa sa mga bahagi. Kung matagpuan niya ang huling fire token, para na ring pagputol sa pagkakataon ng lahat na makapasok sa finals. Hindi nagtagal at nakilala ni Terence ang kanyang unang kakompetensya. Ang spirit sense ni Terence ay umaabot lamang ng 100 metro. Para sa isang profound master, ang 100 metro ay isang talon lamang. Kaya nang matagpuan ni Terence ang kalaban, nakita rin ng kalaban si Terence na gulat na gulat. Ika-10 bagong estudyante, mukhang hindi naman masama ang swerte ko. Ano ang token mo sa utos ng 5 elemento? Ibigay mo na at papayagan na kitang umalis. Kung hindi, maaari ka nang maghintay na matanggal. Mas matanda ng 1 taon ang lalaki kay Terence, at ang numero niya ay 3. Lumiwanag ang mukha niya nang makita niya si Terence. Sikat si Terence sa mga bagong estudyante, ngunit hindi pa siya naririnig ng mga matatandang estudyante noon. Direktang natanggal. Medyo nagtataka lang ako, parang walang nabanggit si Vice Principal Zhang tungkol sa direktang natanggal habang nagaganap ang kompetisyon. Hindi nagmadaling umatake si Terence, bagkus ay nagtanong ito ng may interes. Ang isang bagong estudyante ay isang bagong estudyante. Kailangan ba natin si Vice Principal Zhang para turuan tayo ng mga pangunahing kaalamang ito? Hindi porket hindi ka maaaring patayin o pilayin ay hindi ka na maaaring matanggal. Kokontrolin ko ang timangan at bubugbugin kita hanggang sa hindi ka na makagalaw. Ang pagpapabeye sa iyo na nakahandusay dito ay parang direktang pagtanggal sa iyo. May isang tao mula sa academy na magbabalik sa iyo para gumaling. Huwag kang mag-alala, madali lang itong gumaling, pero hindi magiging madali ang sakit. Sige, isusuko mo na ba ito o maghihintay ka na lang na matanggal? Habang nagsasalita siya, humakbang na paabant ang numero 3. Ganito pala. Dahil mahilig kang pumili, bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo na ba ang token o hintayin mong matanggal ka? Huwag kang mag-alala, dahil sinabi mo sa akin ang paraan ng pag-alis, susubukan kong maging mahinahon. Ngumisi si Terence, na parang wala siyang pakialam sa paglapit ng lalaki. Hahaha, takot ka ba, tanga? Huwag mong sisihin ang nakatatandang kapatid sa pambubuli sayo. Naikuyom ni numero 3 ang kanyang mga kamao at gumawa ng ilang kaluskos, sinusubukang bigyan ng kaunting presyon si Terence.
Sa wakas ay naintindihan na ni Terence kung bakit ganoon na lang ang kumpiyansa ng numero 3 nang banggitin niya ang salitang, senior. Isa siyang senior, kung tutuusin, at isang taon nang nagsasanay sa paaralan. Pareho silang nasa tugatog ng mistiko na kaharian ng pag-akyat, ngunit malinaw na iniisip ng pangatlo na ang kanyang espirito at pangangatawan ay higit na nakahihigit sa bagong itlog na si Terence. Pero ang hindi niya alam ay kahit bagong estudyante si Terence, hindi naman siya baguhan pagdating sa espiritual na pandama o pagsasanay sa katawan. Pagdating naman sa espiritual na pandama, wala masyadong guro o nakatataas sa paaralan na mas malakas kaysa sa kanya, at iyon ang mas mapagkumbabang paraan ng pagsasabi nito. Sa tulong ng malademonyong espiritual na pandama, walang sino man sa buong kolehiyo ng Feyang ang magiging katapat niya. Teka, nakalimutan kong itanong, ano ang 5 elements command token mo? Kalimutan mo na, hindi mo na kailangang sabihin. Mas magugulat ako mamaya kapag nakita ko na mismo. Pinag-cross ni Terence ang kanyang mga braso, kudyat ng 3 na kumilos. Malamig na tumawa si number 3, iniisip na matigas lang ang ulo ni Terence. Napagdesisyonan niyang kailangan niyang turuan ng leksyon ang bagong lalaking ito, turuan itong huwag maging masyadong mayabang kapag humarap sa mga senior na mas mataas sa kanya. Madaling masaktan ang pagiging masyadong mayabang. Ikaw lang ang may pekana. Sana ay patuloy kang maging matatag mamaya at hindi humingi ng awa. Dahil kahit magmakaawa ka pa, hindi kita pakakawalan. Sumanghel si number 3 habang sumusugod, sinuntok ang mukha ni Terence. Hindi siya gumamit ng anumang martial arts o magarbong galaw, simple at direkta lang ito, puno ng paghamak. Kasabay nito, naramdaman ni Terence ang isang mahinang puwersang espiritual na umaatake sa kanyang karagatan ng kamalayan. Ito ang parehong puwersang espiritual na ginamit ni Rose Ann noon. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng ikatlong pinuno ay napakahina kaya halos hindi ito napansin ni Terence. Lumalabas na hindi pala gumamit ng anumang martial skills ang lalaking ito sa panlabas na anyo, pero palihim siyang gumamit ng spiritual awareness skill. Kahit medyo mababaw ito, laban sa ibang mga bagong estudyante, talagang nagtagumpay ito. Hindi na kailangang sabihin na ang numero 3 ay nang-aapi kay Terence, iniisip na ang banal na pandaman ni Terence ay hindi kasing lakas ng sa kanya, ngunit si Terence ay hindi isang bagong estudyante. Bilang resulta, isang tipikal na kaso ng hindi kakayahang kumilos ng matapang at sa halip ay nabibigatan. Kalmado ang mukha ni Terence, parang hindi pa siya inatake noon. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at casual na inabot ang kamay, madaling nasalo ang malakas at mabilis na suntok ng numero 3. Senior brother, ano yung sinabi mo? Hindi kita narinig ng malinaw, pwede mo bang ulitin? Mainit ang ngiti ni Terence habang itinataas niya ang kanyang binti, hindi mabilis o mabagal ang kanyang galaw, at isang malinaw na sipa ang tumama sa tiyan ni 3. Nakita ito ng malinaw ng lalaki, ngunit hindi niya naiwasan ang sipa ni Terence kahit anong mangyari. Siyempre, hindi gagamitin ni Terence ang buong lakas niya. Napaka-eksakto niya sa paggamit ng kanyang lakas, at sinigurado niyang hindi mamamatay o magkakaroon ng kapansanan ang numero 3, pero ramdam pa rin niya ang matinding sakit. Hindi man lang binitawan ni Terence ang kanyang kamao, dahilan para lumipad sa ere ang numero 3, pero hindi siya makawala sa pagkakahawak ni Terence. Hooray! Sa ere, hindi na napigilan ng numero 3 ang sakit, ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit hindi apektado si Terence ng kanyang spirit sense attack. Ikaw. Mayroon kang banal na pandama. Panananggol sa banal na pandama. Daw. Muling bumagsak ang katawan ni numero 3 nang hilahin siya pababa ni Terence, hindi pa niya natapos ang sasabihin niya ng sipain siyang muli ni Terence. Masyado ka ng marami. Dapat ba kitang sipain hanggang mamatay para patahimikin ka? Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence habang patuloy niyang naasar ang lalaki. Sa sobrang hina ng kanyang spiritual sense attack, kailangan pa ba niyang gumamit ng spiritual sense defense tool? Pwede ba wag kang matawa? Kapatid na nakababata. Kapatid na nakababata. Pakiusap, huwag mo akong pabayaan. Ako. Inaamin ko ang pagkatalo. Alam ng ikatlong numero na sinipa niya ang isang iron board sa pagkakataong ito. Kaya ni Terence na ipagtanggol ang sarili laban sa mga atake ng espiritu at mas malakas ang mga normal na atake kaysa sa kanya.
Kahit hindi pa nila nagagamit ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban, alam ng ikatlong numero na hindi siya kayang tapatan ni Terence. 6,566. Alam ng isang matalinong tao kung kailan dapat umatras. 3 ang sumuko at nagmakaawa ng walang pag-aalinlangan. Nakontrol ni Terence ang lakas ng kanyang sipa ng perpekto, na nagparamdam sa kanya ng matinding sakit ngunit hindi siya nasaktan. Ito ay isang kasanayan na tanging isang veterano lamang ng pagpapahirap ang makakataglay. Nakatatanda kong kapatid, tinatanong kita kung ano ang sinabi mo. Hindi kita narinig ng malinaw. Maaari mo bang ulitin? Parang, hindi ako hihingi ng awa, pero hindi kita papakawalan kahit magmakaawa ako. Itinulak siya ni Terence sa lupa at tumingin sa kanya ng may bahagyang ngiti. Sobrang sakit ng buong katawan ni number 3 na parang mabibiyak, hindi siya makagalaw, at hindi siya naglakas loob na gumalaw sa ilalim ng tingin ni Terence. Junior brother. Pareho lang tayo ng sekta, kaya dapat nating mahalin at suportahan ang isa't isa. Hindi tayo dapat mag-aaway ng ganito, hindi ba? Nagbiro lang si senior brother sa'yo, sana huwag mong seryosohin. Huminga ng malalim si Tree at nagsimulang makipag-usap kay Terence tungkol sa pagkakaibigan ng may seryosong mukha, sinusubukang iwasan ang ganitong paraan. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa. Ilang beses niyang inikat ang kanyang bukong-bukong at itinaas ang kanyang paa, na parang naghahandang sipay ng isang tao. Hindi na nangahas pang sumugal ang ikatlong numero. Diretso niyang kinuha ang sarili niyang supot na seda habang nanginginig at hinawakan ito gamit ang dalawang kamay. Junior brother, ito ay isang maliit na regalo mula sa akin. Tanggapin mo sana. Nakaramdam ng agrabyado ang numero 3. Ang mapilitan kang gawin ang ganoong kalagayan ng isang freshman ay isang malaking kahihiyan. Pero wala siyang magagawa tungkol doon, basta't hahayaan siya ni Terence, makakahanap siya ng paraan para makaganti. Halimbawa, mahahanap niya ang dalawa sa kanyang mga kapatid na senior at junior mula sa iisang klase. Kung magsasama-sama silang tatlo, tiyak na masusupol nila ang freshman na ito. Silang tatlo ay isang mission team at kadalasang lumalabas para tapusin ang mga misyon. Kapag nagtulungan sila, magkakaroon sila ng lahat ng uri ng pormasayon sa labanan, hindi maintindihang pag-unawa, at iba pa. Kapag nagtulungan sila, lubos na lalakas ang kanilang lakas. Hindi sila kayang tapatan ni Terence ng mag-isa kahit gaano pa siya kalakas. Lalo na pagkatapos ng ikatlong laban at ang unang laban ni Terence, inakala niyang mayroon na siyang impormasyon tungkol kay Terence, isa itong practitioner na may spirit sense defense item at nakatutok sa pagpapalakas ng katawan. Kung gayon, hindi ako tatayo sa seremonya. Mahal na mahal talaga ng nakatatandang kapatid ang kanyang mga kapwa-disipulo. Bahagyang ngumiti si Terence habang hawak ang bag. Susunod, ibabalik ko ang pabor sa iyo sa pamamagitan ng pagpapaalis sa iyo para magpahinga. Paano ko sa tingin mo mapapawala ang iyong kakayahang gumalaw? Baliin ang kanyang mga paa at kamay. O dapat ko bang baliin ang iyong ulo? O may mas mainam na paraan ba? Nakatatandang kapatid, anong paraan ang pipiliin mo? Junior brother, huwag kang magbiro. Ibinigay ko na sa iyo ang aking 5 elements command token, kaya pakiusap, bitawan mo na ako ngayon. Bakit hindi na lang tayong dalawa magsanib puwersa? Sa ganitong paraan, mas tataas ang tsansa na makakuha ng 5 element command token. Kung makakalap ako ng 2 set ng command token, paano kung bigyan ako ni Junior brother ng 1 set? Tumigas ang puso ni number 3 habang iminumungkahi ang kolaborasyon ng nakangiti. Kailangan lang niyang iparamdam kay Terence na kapaki-pakinabang siya. Pasensya na, sanay na akong mag-isa. Kung ayaw mong pumili, ako na lang ang pipili. Mas makakabuti kung baliin ko ang mga paa at kamay ko, di ba? Sinadyang bulong ni Terence ang huling pangungusap, at nagbago ang mukha ni 3. Ang dahilan kung bakit siya nagmamakaawa at sumusuko ay hindi dahil sa takot siya sa pagpapahirap ni Terence, ayaw lang niyang mawala ang pagkakataong ito para makipagkompetensya. Hanggat maaari siyang manatili, may pagkakataon pa rin siya. Kung matatanggal man siya ngayon, kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na taon. Sa kasamaang palad, determinado si Terence na harapin siya, at siya ay labis na nawala ng pag-asa. Naiintindihan ko.
Susuko na ako ng mag-isa. Wala ka nang kailangang gawin. Bumantong hininga ng malalim si number 3. Kahit alam niyang mahirap baguhin ang resultang ito, mabigat pa rin ang pakiramdam niya nang sabihin niya ito. Nang sabihin ni No. Tatlo na gusto na niyang sumuko, biglang lumitaw ang dalawang itim na anino mula sa mga anino ng kagubatan. Mga totoong anino sila, at inilayo nila si No. Tatlo sa lugar. Nagulat si Terence, may mga ganitong bagay pala sa kagubatan. Mga puppet. Mukhang interesante. Gayunpaman, ang mga shadow puppet na ito ay napakahina. Maliliit na bagay lamang ang kaya nilang gawin tulad ng pagdadala ng mga tao. Gayunpaman, wala sa mga estudyante ang nangahas na lumaban at sirain ang hanay. Malamang na sila ay isusunugo pagbalik nila. Napakabilis matanggal ang isa, napakamalas talaga ng lalaking iyon. Hindi siya unang nakahanap ng kapareha, pero nakilala niya si Terence. Hindi lang niya nakilala si Terence, kundi mayabang pa niya itong pinukaw. Hindi nakakapagtaka na natanggal siya. Tumingin si Roseanne sa hanay ng mga surveillance at humajijek. Hindi naman masama ang performance ni Terence. Kung magpapatuloy siya ng ganito, tataas ng malaki ang tsansa niyang makakuha ng pwesto. Tumanggaw si Jinmo sa kasiyahan. Mahusay ang ginawa ni Terence, hindi siya pumatay o nanakit ng kahit sino, at hindi rin siya nagkamali. Madali niyang nakuha ang token. Habang nag-uusap ang dalawa, patuloy na naglakad si Terence patungo sa gitna ng kagubatan, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabagal na siya. Ginamit ni Terence ang sarili niyang fire token at ang gintong token na nakuha niya mula sa numero 3 para hulaan na ang numero 1, 2, at 3 ay pawang may mga gintong token, ang 4, 5, at 6 ay malamang may mga kahoy na token, ang 7, 8, at 9 ay malamang may mga tubig na token, at siya ay pang-10, apoy. Sa ganitong paraan, kinailangan muna niyang maghanap ng Hidden Earth Character Command Token. Hindi nagmamadali ang iba. Pagdating nila sa Shadow Palace, tiyak na makakasalubong nila ang ibang mga tao. Mapapalitan man o pagnanakaw, makukuha nila ito. Gayunpaman, hindi sila maaaring umasa na may ibang makakahanap ng Earth Token at magdadala nito. Kung hindi lang sana napigilan ng Pormasayon sa madilim na anino ng kagubatan ang espiritual na pandama. Ngayon, makakahanap na lang ito sa loob ng 100 metro. Nakakaabala talaga. Hindi alam ni Terence ang gagawin. Kung gagamit siya ng kidlat o pakpak na parang multo, mas mabilis siya, pero hindi niya mahagilap ang mga bag. Ayan na. Ang swerte niya talaga. Naglakad si Terence ng halos 1 oras, at wala na siyang ibang nakitang iba sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nakakita siya ng isang supot, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Kung ang supot na seda ay naglalaman ng token sa lupa, maaari niyang gawin ang lahat para maghanap ng ibang mga estudyante at agawin ang token mula sa kanila. Token na naman apoy. Napakaswerte niya. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak pagkatapos buksan ang bag. Talagang nakatadhana sa kanya ang fire token, tulad ng unang martial art technique na natutunan niya, ang Wildfire Fist. Nakontrol na ni Terence ang lahat ng fire token, at makakasiguro na siya ngayon. Maliban na lang kung may makakatalo sa kanya, hindi nila makukuha ang kompletong set ng 5 elements tokens. Deputy Director Zhang, sinadya mo ba ito? Hinayaan mong monopolyahin ni Terence ang one-word token, kaya napipilitin ang lahat na ipaglaban ito. Nang makita ni Roseanne ang eksenang ito, tinitigin din niya si Jinmo nang may bahagyang ngiti. Hindi mo pwedeng basta-basta sabihin yan. Sinasabi mo ba na palihim kung kinokontrol ang kompetisyon? Kahit hindi man lang si Terence ang nagmonopolyo ng fire token, hindi ba't may mga taong mag-aagawan para dito? Ayaw ako ni Jinmo ang sisihin. Bawat batch ng 3 estudyante ay makakatanggap ng token na may parehong numero. Ito ay isang hindi nakasulat na tuntunin na may mas malalim na kahulugan. 6,567. 3 estudyante ng iisang klase na may parehong rango ang walang puwang para sa alitan, kaya ang pagsasama-sama ng puwersa ay naging isang hindi maiiwasang pagpipilian. Sa huli, ang panlabas na labanan ay mauuwi sa isang panloob na labanan, at silang lahat ay lalahok sa finals. Tingnan mo, 4, 5, at 6 ang nagtipon na at patungo na kay Terence.
Sa tingin mo ba ay lalabanan sila ni Terence? Nabuhayan ng loob si Roseanne sa nakita, gusto niyang makita ang buong lakas ni Terence, at ngayon na ang pagkakataon. Depende yan sa pagpili ni Terence. Kalmado siya, at gagawa siya ng anumang pagpili ng may lubos na kumpiyansa. Ngumiti si Jinmo, puno ng tiwala kay Terence. Sa madilim na kagubatan, napansin ni Terence ang tatlong taong grupo na unang papalapit, ngunit pakiramdam niya ay may malinaw na layunin ang tatlo, sila ang papalapit sa kanya. Maaari kayang mas malakas ang spirit sense ng kalaban niya kaysa sa kanya, at natuklasan na niya ang pag-iral nito mula sa malayo. Gusto sanang harapin ni Terence ng harapan ang kalaban, ngunit nagbago ang isip niya matapos itong isipin. Tumakbo siya sa ibang direksyon at nagtago sa tuktok ng isang malaking puno, hinihintay ang pagdating ng kuneho. Maya-maya, sinundan sila ng tatlong kataong grupo at nakarating sa puno kung saan nagtatago si Terence. Junior brother number 10, bilasan mo at bumaba ka. Matagal ka na naming natuklasan. Walang saysay ang magtago sa puno. Isa sa tatlo ang nagtaas ng ulo para tingnan ang pinagtataguan ni Terence nang may nakakainis na ngiti sa mukha, na para bang nakahanap siya ng katuwang sa taguan. Kamangha-mangha. Natuklasan mo pa nga ito. Kinumpirma ni Terence ang kanyang hinala at hindi na niya kailangang magtago pa. Bumagsak siya sa lupa, naku curious talaga ako, paano mo ako nahanap? May sikretong pamamaraan ba? Hindi mo kailangang malaman yan. Kailangan mo lang malaman na kahit anong paraan mo pa itago, hindi ka makakatakas sa aming paghabol. Ngayon, hindi na natin kailangang mag-usap pa. Ibigay mo na ang iyong token at bibigyan ka namin ng pagkakataong magpatuloy sa paghahanap ng iba pang mga token. Apat ang nagsalita ngayon lang, at siya pa rin ang nakipagnegosasyon kay Terence. Gayunpaman, kung titingnan ng mainit na ngiti sa kanyang mukha, sino ang mag-aakala na nasa kalagitnaan siya ng isang pagnanakaw? Mula sa malayo, mukhang nag-uusap ang ilang matandang kaibigan. Bakit ba laging ganito? Pagkatapos mong agawin ang token ko, hahanapin mo pa ako ng ibang token para makuha mo rin sa akin, di ba? Ang gandang plano mo. Bahagyang ngumiti si Terence, may bahid ng pangungutya sa kanyang ngiti. Mayayabang ang mga lalaking ito, iniisip na siguradong mapapatamba nila si Terence, saan nga ba nanggaling ang kanilang kumpiyansa? Ibinigay kaya ito sa kanila ni Murloc 2? May nakilala ka na bang ibang tao? Natanggal na ang numero 3. Ikaw ang pinakamalapit sa kanya kanina lang, di ba? Ikaw ba ang nagtanggal sa numero 3? Biglang nagsalita si number 5, nakatabi ng number 4. May mahinang agos ng tubig na umiikot sa kanyang mga mata, na bumubuo ng isang di mapapansing whirlpool. May hula si Terence, malamang natuklasan siya dahil sa 5 ito, tama ba? Hindi niya alam kung anong klaseng sikretong teknik ang ginamit ng kabilang panig para mahanap ang posisyon ng ibang tao. Sa madilim na kagubatan, ang pagkakaroon ng isang taong tulad ni number 5 ay katumbas ng pagkakaroon ng radar. Para matanggal ang numero 3, mayroon kang ilang kakayahan. Gayunpaman, hindi natin kailangang malaman ang sagot. Kapag kinuha na natin ang token mula sa kamay mo, malalaman natin kung totoo ito o hindi. Mayabang nang umiti si number 4 habang inaabot ang kanyang palad at itinutok ang lahat ng 4 na daliri pabalik kay Terence, ikaw ba mismo ang kukuha ng token, o ikaw ang gagawa ng huling hakbang? Kung pipiliin mo ang huli, hindi ko magagarantiya na hindi ka makakaranas ng matinding sakit na hindi mo na makontrol ang sarili mo. Ipapaalala ko lang sa'yo, huwag mong subukang tumakas, dahil kahit anong paraan mo pa tumakbo, hindi ka makakatakas sa aming paghabol. Kaya, mas mabuting maging prangka at huwag sayangin ang oras ng isa't isa. Nakangiting sabi ni 5, na parang nakuha na niya si Terence. Sige, dahil sinabi mo na, hindi ko nasasayangin ang oras ko. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, bibigyan mo ako ng mga direksyon. Pakiramdam ni Terence ay napakaswerte niya na nakilala niya ang 3 taong ito. Swerte lang ang maaasahan niya para makahanap ng mga tao ng mag-isa, pero halatang hindi umaasa sa swerte ang 3 ito. Sa kanilang gabay, ang oras na kakailanganin sa paghahanap ng mga token ay lubos na mababawasan. Haha, medyo may kumpiyansa si number 10 junior brother. Mukhang hindi naman talaga siya mahina. Mag-ingat kayong lahat.
Huwag kayong mabaygo ng husto sa isang madaling gawain. Mayabang pa rin gaya ng dati ang numero 4. Kahit sinabi niyang mas mag-ingat, wala siyang ginawa bilang tugon. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence. Sa sobrang lapit, hindi na niya kinailangang gamitin ang kanyang lightning escape technique. Ginamit niya ang kanyang butterfly microsteps at tumakbo sa pagitan nilang tatlo na parang multo. Ang ligaw na apoy ay nagudyok ng libu-libong binti, at hindi mabilang na mga anino ng binti ang lumabas sa pagitan nilang tatlo, direktang sinira ang pormasayo na kanilang pinanatili. Nabigla silang tatlo, at ang kanilang tahimik na kooperasyon ay hindi na magamit. Ang pormasayo ng labanan na nakasanayan nilang panatilihin ay agad na gumuho. Bawat isa sa kanila ay kinailangang harapin ang daan-daang nagliliyab na anino ng binti. Sa isang iglap, sila ay nataranta at halos mapaluhod. Pinipigilan pa rin ni Terence ang kanyang sipa, kailangan pa rin niyang gamitin ang kakayahan ng tatlo para makahanap ng isang tao, kaya kinontrol niya ang kanyang lakas para maiwasan ang aksidenteng pagkapatay nilang tatlo. Mabilis na natapos ang labanan. Ang tatlong ito ay tunay ng mga henyong estudyante ng Feiyang College. Ang kanilang lakas ay umabot pa nga sa yugto ng pagbukas ng bundok. Hindi sila umalis sa kolehiyo para maglakbay para lamang sa pagkakataong ito na maglinang sa pool ng paglilinis ng kaluluwa. Gayunpaman, matapos mapigilan ang kanilang lakas hanggang sa tugatog ng Mystic Ascension, hindi na sila kapantay ni Terence. Siyempre, kahit hindi sila napigilan, wala sila sa parehong antas. Gayunpaman, kung hindi nila masyadong minamaliit si Terence, maaaring makalaban nila siya. Tutal, hindi naman nila siya kayang patayin o saktan, at hindi rin magamit ni Terence ang marami sa kanyang makapangyarihang kakayahan. Hindi madaling talunin ang tatlo sa kanila. Tatlong nakatatandang kapatid, salamat sa pagpapanalo ninyo sa akin. Hindi madaling harapin kayong tatlo. Ngumiti si Terence, ngunit ang mga sinabi niya ay nagpahiya sa tatlo. Kung hindi ito madali, paano ito magiging madali? Walang duda, itinuring nilang tatlo ang mga salita ni Terence bilang isang insulto, ngunit sa totoo lang, hindi naman talaga nila sinasadyang insultuhan sila. Kailangan pa rin ni Terence ang tulong nila, maghanap siya ng gulo kung wala siyang gagawin matapos niya silang ipahiya. Gusto lang silang aliwin at pag-aanan ni Terence, pero parang ang astig naman ang ugali niya. Maraming beses na natigilan si Terence. Hindi siya umaarte ng maayos, puro magagandang bagay lang ang sinasabi niya, paano siya naging pinuno ng grupo. Tumigil ka na nga. Ang nanalo ay marangal at ang natalo ay magnanakaw. Inaamin naming naging pabaya kami at hinayaan kang magtagumpay sa iyong palihim na pag-atake. Ngayong umabot na sa puntong ito ang lahat, sabihin mo na lang sa amin ang gusto mo. Malamig na sumanghal ang numero 4 na may maputlang mukha. 6,568. Kahit ngayon, pakiramdam ni na number 4 at ng iba pa ay may kalamangan si Terence sa isang palihim na pag-atake. Sa kabilang banda, masyado nilang minamaliit ang kanilang kalaban. Minaliit pa rin nila si Terence na nasa tugatog ng profound stage kahit na pigil ang kanilang lakas. Kaya nangyari ang sitwasyong ito. Kung ganoon, hindi ako magiging magalang. Ilabas mo muna ang mga token mo. Hindi ito ginawa ni Terence mismo, pero sinemyasan niya ang 4 at ang iba pa na alisin ito. Pansamantalang nawalan silang tatlo ng kakayahang lumaban, ngunit hindi naapektuhan ang kanilang mga normal na galaw. Kaya, upang maiwasan ang pisikal na sakit, wala na silang nagawa kundi ilabas ang supot na seda. Isa para sa bawat tao, walang dagdag. Tila dumiretso ang tatlong ito kay Terence pagkatapos magkita. Gusto nilang kunin muna ang malambot na persimmon, pero nahuli nila ang nagyayang persimmon, pawang malas. Tatlo tayo may mga token na gawa sa kahoy, wala nang iba. Junior brother, lahat tayo ay galing sa iisang academy. Isang token lang ay sapat na para sa iyo. Bakit hindi mo kami bigyan ng isa pang pagkakataon? Matapos ilabas ng 4 ang bag, nawala ang kayabangan sa mukha niya. Ibinaba pa niya ang kanyang tindig, umaasang papayagan siya ni Terence. Dahil hindi sila direktang natalo ni Terence, ibig sabihin ay may puwang pa rin para sa negosasyon. Hanggat may pagkakataon, maaaring manalo silang tatlo. Walang problema, lahat tayo ay galing sa iisang sekta, kaya natural lang na madaling pag-usapan ang mga bagay-bagay.
Gusto ko lang itanong sa mga nakatatandang kapatid ko, nasaan ang mga upuan ng iba? Bahagyang ngumiti si Terence habang itinatabi ang token na gawa sa kahoy at pinaglalaroan ang dalawa pang bag. Junior brother, hindi imposibleng sabihin sa iyo ang lokasyon ng iba, pero lahat sila ay gumagalaw. Pagdating mo roon, maaaring hindi mo na sila mahanap. Kaya, sa palagay ko ay maaari ka munang maghintay sa Shadow Palace. Kalaunan ay magtitipon din ang lahat sa Shadow Palace. Kung gayon, hindi ba't magiging madali ang pagkolekta ng lahat ng mga token? Pinaikit ni number 5 ang kanyang mga mata at ngumiti ng same time, itinago ang alimpuyo sa kanyang mga mata. Nahulaan ni Terence na ito ang susi sa paghahanap sa iba. Nakatatanda kong kapatid, ang galing mo talagang magplano. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka muna naghintay sa Shadow Palace kundi hinanap mo ako. Hindi alintana ni Terence ang mungkahi, hanggat gusto niya, maaaring magandang ideya ang paghihintay sa pagdating ng kuneho, ngunit pagsasayang lamang ito ng oras. Hehe, pakiramdam lang namin ay hindi kami sapat ang lakas, kaya gusto namin silang basagin isa-isa. Pagdating namin sa palasyo ng mga anino, maaaring hindi na kami makakuha ng kalamangan. Pero iba si Junior brother. Ang iyong kasanayan sa pakikipaglaban ngayon ay napakalakas, lalo na laban sa isang grupong atake. Kung si Junior brother ay maghihintay sa Shadow Palace, tiyak na makakakuha ka ng pwesto sa finals. Ginagawa ng 5 ang lahat para mapunta si Terence sa Shadow Palace. Siyempre, hindi niya inakalang may kakayahan si Terence na harapin ang iba. Pakiramdam nilang tatlo ay kung mas maaga nilang na-activate ang formation, hindi magiging katapat nila si Terence. Ang tagumpay ni Terence sa pagkakataong ito ay talagang hindi inaasahan. Kung uulitin nila ito, walang nakakaalam kung sino ang mananalo. Kung tungkol sa kung ano ang gagawin, hindi mo kailangang mag-alala, kuya. Sabihin mo lang sa akin ang alam mo at ako na ang bahala sa lahat. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Terence. Kinuha niya ang 2 bag at ngumiti sa 3. Kung ayaw ng 3 nakatatandang kapatid na lalaki ang pagkakataong ito, baliwalain nyo na lang. Walang problema. Deal yan. Si numero 4 ay isa ring mapagpasyang tao at agad na sumang-ayon. Sila pa rin ang may pagkukusa, at ang kinaroroonan ng mga natitirang tao ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Kahit na sabihin pa nila kay Terence, huli na ang lahat bago umalis si Terence. Sa oras na iyon, hindi ba't nasa kanilang mga kamay na ang lahat? Sumulyap si numero 5 kay numero 4 at hindi tumutol. Pumulot siya ng sanga at nagsimulang gumuhit sa lupa. Kapatid na nakababata, pakitingnan po. Ito ang mapang topography ko ng kagubatan ng Eniing. Nandito na tayo ngayon sa posisyong ito. Nandito na ang templo ng Eniing. Ang pinakamalapit sa atin ay ang pangalawa, at ang pangalawa ay narito. Pareho silang gumagalaw sa direksyon. Sa tansya ko ay magkikita sila sa oras na kakailanganin para masunog ang isang patpat ng insenso. Kung hindi natin ito maabyutin, natatakot ako na wala ng pag-asa na magkita bago tayo makarating sa templo ng Eniing. Sa direksyong ito ang numero 7 at numero 9. Mas malapit silang dalawa, kaya malamang na nagkita na sila. Paparating na rin si numero 8. Kung hindi siya nagkakamali, dapat ay may paraan sila para mahanap ang isa't isa, pero medyo mababa ang kahusayan. Sa ating lahat dito, ang numero 7, 8, at 9 ang mga pinakamatataas na estudyante sa akademya. Kahit hindi sila masasabing pinakamalakas, sila naman ang pinakamaraming karanasan, kaya sa palagay ko ay malamang naaagawin nilang 3 ang mga nakatagong supot na brocade. Ipinaliwanag ni numero 5 habang gumuguhit siya, idinagdag ang ilan sa sarili niyang mga haka-haka. Bukod doon, ang posibleng direksyon ng paggalaw ng 5 tao ay minarkahan din ng numerong 5 na hindi naman naitago. Salamat sa inyong gabay, mga nakatatandang kapatid. Maghihiwalay na tayo ng landas dito. Magkita-kita tayo sa Shadow Palace. Hindi inakalang magsisinungaling sa kanya ang 5 dahil hindi naman kailangan. Nasa kawalan silang 3, at marahil ay aasa silang malalagay din sa kawalan ng iba, o si Terence ay malalagay sa kawalan dahil sa ibang tao. Alinman dito, ito ay isang bagay na gusto nilang makita.
Inihagis ni Terence ang dalawang supot pabalik sa 5 at sa iba pa, na hindi na nagsalita pa pagkatapos matanggap ang mga ito. Ikinuyom lang nila ang kanilang mga kamay bilang pamamaalam. Tumalikod si Terence at ginamit ang kanyang mga hakbang na parang paro-paro, at naglaho sa dilim. Gayunpaman, malinaw pa ring nakikita ng numero 5 ang posisyon ni Terence. Hindi ka nagsinungaling sa kanya, di ba? Tama ang ibinigay na posisyon sa kanya. Lumingon si numero 4 para tingnan ang numero 5, nanliit ang mga mata. Siyempre hindi ako nagsinungaling sa kanya. Patas lang naman ang kasunduang ito. Kahit hindi ako masaya, mga nakatatandang kapatid kami. Hindi ko pwedeng mawala ang kredibilidad ko sa harap ng aking nakababatang kapatid. Tumawa ng mahina si number 5. Alam nilang lahat kung iyon ang dahilan. Mabuti naman. Saang direksyon siya pumunta ngayon? Tumanggaw si 4 at tumingin sa direksyon kung saan nawala si Terence. Sa direksyon ni No. 7 at No. 9. Pagdating niya, dapat ay dumating na si No. 8. Ngumiti si number 5 na parang nanonood, kahit sino pa ang matalo ni Terence laban sa 7, 8, o 9, makikinabang pa rin sila rito. Hindi pinili ng batang yan ang No. 1 o No. 2. Mukhang natanggal niya talaga ang No. 3. Sa susunod na magkita tayo, dapat gawin ko ang lahat. Seryoso ang ekspresyon ni number 4 nang sabihin niya ito. Nahulaan ni Terence na ang kanyang mga galaw ay babantayan ng numero 5, at mayroon siyang kahit 3 magkakaibang numero sa kanyang token, ngunit wala siyang pakialam. Dapat may hawak na water token ang mga numero 7, 8, at 9. Sa ibig sabihin ng numero 5, ang 3 lalaking ito ay may malawak na karanasan at malamang ay nakahanap na ng ilang nakatagong supot na brocade. Ito ang dahilan kung bakit sila ang pinili ni Terence, baka makuha niya agad ang mga token ng tubig at lupa. 6,569. Hanggat makakalap siya ng isang set ng 5 elementong command token, ang kota sa pagkakataong ito ay mapapasa kanya. Dahil mayroon siyang 3 fire character command token sa kanyang mga kamay, walang ibang makakalap ng mga command token maliban sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin ako masyadong makakaasa sa numero 7, 8, at 9 para sa huling Earth character command token. Maganda sana kung makakahanap ako ng isa pang sutlang-sutla. Nagkalkula si Terence sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Sa 5 nakatagong supot, 2 ay mga token ng apoy at 3 ay mga token ng lupa. Nakahanap si Terence ng 2 magkasunod na token ng apoy dati, kaya alinman sa mga ito ay magiging token ng lupa. Para mahanap ang numero 7, 8, at 9 sa lalong madaling panahon, ginamit na ni Terence ang kanyang Ghost Speed Wings, ngunit mas mababa na ngayon ang tsansa na matagpuan ang brocade bag. Bigla na lang, nagpadala sa kanya ng alerto ang Jade Space, at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Sa sumunod na sandali, ang mga selula sa katawan ni Terence ay likas na nagkusko sa isa't isa, na nagdulot ng napakaraming kidlat. Agad itong naging arko ng kidlat at bumaril palabas, na iwasan ang nakamamatay na suntok sa huling sandali. Isang anino ng palaso ang dumaan sa orihinal na posisyon ni Terence, at isang walang kala 5 butas ang tahimik na lumitaw sa lupa. Ang pamilyar na eksenang ito ay nagpakulay berde sa mukha ni Terence. Sekta ng Hidden Death na naman. Ayan na naman ang walang hiyang mamamatay tao na may hawak na pana. Talagang matyaga sila. Hinabol pa nila siya hanggang sa Mystic Division si area at palihim pang ang pumasok sa Feyang College. Ginamit nila ang kompetisyon sa madilim na kagubatan para maglunsad ng palihim na pag-atake. Hindi niya alam kung paano nalaman ng lalaking ito na sasali si Terence sa kompetisyon ngayon, pero alam ni Terence na magiging abala ito simula ngayon. Mahirap magkaroon ng mapayapang araw matapos maging target ng assassin na ito na dumarating at umaalis ng walang bakas at mahilig manakit ng tao sa likod, lalo na't ang Central ay nakarating din sa Mystic Division si area at gumagawa pa rin ng ilang bio-human plan. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para halughugin ang bag, at dahil sa babala ng Jade, naiwasan niya ang nakamamatay na suntok. Gayunpaman, kung siya ay nasabit sa kalaban at ang mamamatay tao ay maglulunsad ng palihim na pag-atake ng sabay, natatakot siyang malalagay talaga siya sa panganib. Naambush si Terence.
Agad na buhayin ang depensibong pormasayo ng Dark Shadow Forest at hanapin ang kalaban na ito. Hindi natin siya maaaring pakawalan. Napansin din ni Jinmo ang sitwasyon sa pamamagitan ng surveillance formation. Kanina pa niya pinagmamasdan si Terence, kaya agad siyang nagre-react kapag may nangyaring ganito. Nagulat din si Rose-Ann. May isang taong nang-ahas na palihim na umatake sa isang estudyante sa Feiyang College, at kasama ito sa kompetisyon para matukoy ang kota para sa Soul Cleansing Pool. Ang lakas ng loob. Nagsimulang bumuhos ang makapal na kadiliman sa kagubatan. Hindi ito makita ng malinaw ng mundo sa labas, ngunit ramdam ito ni Terence. Natatakot siya na baka hinahanap ni Tia Zhang ang mamamatay tao mula sa Hidden Death Sect. Pero malamang ay umalis na ang lalaking iyon sa teritoryo ng paaralang Feiyang. Umiling si Terence. Sanay na siya sa mamamatay tao na tatakbo ng libu-libong milya ang layo kapag hindi siya pamalya. Dapat pala ay planya na iyon mula sa malayo. Naranasan na ng lalaki ang lahat ng ito dati, kaya mas magiging maingat siya sa pagkakataong ito. Pinaghihinalaan pa nga ni Terence na ayaw nitong tamaan si Terence, pero gusto lang niyang subukan. Kung kaya nitong patayin si Terence, mas makabubuti iyon. Kung hindi, gusto niyang takutin si Terence. Ang mahalaga ay sabihin kay Terence na bumalik na ang mamamatay tao. Karaniwan na sa isang mahusay na mamamatay tao ang lumikha ng tensyon at pressure para sa kanilang target, bagamat hindi naman maaapektuhan si Terence. Umiling si Terence, hindi na iniisip ang mamamatay tao. Nagpatuloy siya sa paglipad patungo sa kanyang orihinal na target. Dahil sa espasyong Jade, mas nasasanay na si Terence sa mga palihim na pag-atake, at lalong nahihirapan ang kalaban na magtagumpay. At habang patuloy na lumalakas ang lakas ni Terence, kapag tunay na niyang nakapasok sa yugto ng pagbubukas ng bundok, malamang na hindi na magiging banta sa kanya ang mamamatay tao na ito. Ang Hidden Death Sect ay parang isang nagmumukhang multo. Wala nang pakialam si Terence sa kanila ngayon, pero bubuwagin niya ang organisasyong ito kapag bumalik siya sa dagat ng mga gininto ang uri. Lumagpas na sa sukdulan ang pumatay sa plano ni Terence. Hindi niya matiis ang pag-atake niya kay Natalie noong nakaraan. Ha! Ang pagsugpo ng Dark Shadow Forest sa Divine Sense ay talagang humina na. Malapit nang umalis si Terence nang mapansin niya ang pagbabago. Sa simula, ang kanyang banal na pandama ay kayang saklawin lamang ang layong humigit kumulang 100 metro. Ngayon, unti-unti na itong tumataas. Lingid sa kanyang kaalaman, lumampas na ito sa 200 metro at patuloy pa rin itong tumataas. Dahil ba sa buong lakas na hinahanap ng pormasayon sa madilim na kagubatan ng anino ang mga assassin mula sa Hidden Death Sect ang mga mamamatay tao, kaya nanghina ang ibang aspeto. Malaki talaga ang naitulong sa akin ng tiyahin Zhang na iyon. Dahil sa natuklasang ito, nagpa siya si Terence na bumagal at maingat na hanapin ang mga bag. Nagsimula ring maging irregular ang kanyang dinaraanan, kaya lumawak ang kanyang lugar na hinahanap. Hindi alam ni Terence kung gaano ito katagal, kaya kinailangan niyang hanapin ang magsalalong madaling panahon. Dahan daw ang lumipas ang oras, at nang lumawak ang spirit sense ni Terence sa 300 metro, sa wakas ay natagpuan niya ang ikatlong bag. Mabuti na lang at nakita rin ng numero 8 ang bag, pero hindi alam ng lalaki na naroon si Terence, masaya niya itong inaabot. 2 ibon na may isang bato. Kumpleto na ang token ng utos ng 5 elemento. Napangiti si Terence. Bahagyang kumaway ang mga pakpak ni Ghost Speed, dinala si Terence sa dilim ng kagubatan na parang multo. Sa huling 100 metro, si Terence ay nasa sukdulang bilis, at agad na lumitaw sa likod ng numero 8. Pasensya na, pero dadalhin ko itong supot na seda. Ang nagliliyab na palad ng 8 trigram ay bumagsak, nawala ng malay ang numero 8 bago pa matapos ni Terence ang kanyang sasabihin. Si number 8, na napigilan hanggang sa tugatog ng Mystic Ascension Realm, ay hindi katapat ni Terence kahit naharapin pa niya ito ng harapan, lalo na't hindi siya tinambangan. Kinuha ni Terence ang supot at kinumpirma na ito ang token ng lupa. Pagkatapos ay hinanap niya ang imbakan ng supot ng numero 8 at natagpuan ang token ng tubig. Kumpleto na ang token na may 5 elemento. Vice din Zhang, hindi ba't masyadong binabaliwala lang ito ni Terence? Hindi niya binibigyan ng pagkakataon ng kahit sino. Hindi na nakatiis si Rose-Ann.
Kailan ba naging ganoon kadaling makakuha ng pwesto para sa Soul Nourishing Soul Cleanse Pool? Malakas nga ang lakas ni Terence, mayroon pa rin siyang napakalaking kalamangan kumpara sa mga senior, kaya normal lang na makakuha siya ng pwesto. Inaasahan ko na ito. Bahagyang ngumiti si Jinmo, hindi man lang nagulat sa resulta. Sa huli, ang porma sayon sa madilim na kagubatan ng anino ay hindi nakahanap ng anumang bakas ng mga mamamatay tao mula sa Hidden Death Sect. Siyempre, inaasahan din ito ni Jinmo. Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na wala silang natagpuan. Vice Dean Zhang, matagal mo nang kasama si Terence, gaano ba siya kalakas? Mausisang nilapitan ni Roseanne si Jinmo at nagtanong ng impormasyon ng nakangiti. Hindi ba't nag-away kayo ni Terence dati? Hindi ba dapat ay mas malinaw ang ideya mo? Hindi ito sinabi ng malakas ni Jinmo, hindi niya talaga masabi ang tunay na lakas ni Terence, ngunit hindi gaanong marami ang makakatalo sa kanya sa unang yugto. 6,570. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Jinmo, tumingin siya kay Roseanne. Nasa kamay na ni Terence ang lahat ng token, ano pa ang tinitingnan mo? Hindi pa natatagpuan ang mamamatay tao, at na-curtain na ang academy. Dapat kang tumulong agad. Sige, dahil maayos na ang sitwasyon ni Terence, tutulong na ako. Ngumiti ng maliwanag si Roseanne at kumaway bilang palm kay Jinmo bilang pagsang-ayon. Medyo may alam si Jinmo tungkol sa mamamatay tao. Alam niyang hindi siya mahuli ng porma sayon sa madilim na kagubatan ng anino, at halos imposibleng mahanap siya ng academy. Pero hindi yun alam ni Roseanne. Naisip niya na dahil ipinataw na ng academy ang batas militar, malamang na hindi makakatakas ang mamamatay tao kahit na may pakpak pa ito, kaya hindi siya nagmamadali. Pagkaalis ni Roseanne, ibinalik ni Jinmo ang kanyang atensyon kay Terence. Hindi na kinailangang abalahin ni Terence ang numero 7 at numero 9 matapos makuha ang token ng 5 elements. Dumiretso siya sa Shadow Palace. Gayunpaman, nang makuha ni Terence ang token ng 5 elemento, mas lalong nabawasan ang pagsugpo sa espiritu. Hindi lang iyon, mas lumawak din ang distansyang nakikita niya gamit ang kanyang mga mata. Pagkaalis ni Terence, napansin din siya ng 7 at 9. Ang walang malay na numero 8 sa lupa ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat, kaya hindi na sila nag-atubili at sumunod kay Terence papunta sa Shadow Palace. Bukod pa rito, ang iba pang mga tao ay nakaramdam din ng kakaiba mula sa mga pagbabago sa madilim na kagubatan ng anino, at lahat ay nagtipon patungo sa madilim na palasyo ng anino ng walang pagbubukod. Walang gustong hayaang makuha muna ng iba ang pwesto, si Terence ay naging kaaway na ng lahat. Gayunpaman, wala talagang pakialam si Terence. Matapos hindi na mapigilan ang kanyang spirit sense, matutukoy niya ng direkta ang posisyon ng Shadow Palace. Kapag na-activate na niya ang kanyang lightning escape technique, sino ang makakahabol sa kanya? Mga anting-anting para sa porma sayon ng teleportasyon mula sa maikli hanggang katamtamang distansya. Kararating lang ni Terence sa Hall of Shadows nang makakita siya ng mga kislap ng liwanag. Gumamit sina 7 at 9 nanograms mga talisman sa teleportasyon para harangan ang pasukan. Napakagaling talaga ng junior brother na ito. Siya lang mag-isa ang nagpakalma sa aming lahat ng mga nakatatandang kapatid, at muntik na talaga kaming mawala ng malay. Pero iyon lang, ibigay mo ang 5 elements token na nasa kamay mo, para hindi tayo magsimula ng digmaan. Tumingin si 7 kay Terence at inilahad ang kanyang kamay. Mukhang napakamura ng mga talisman sa teleportasyon. Hindi ba't sayang lang kung gagamitin mo lang ang mga ito ng basta-basta? Sumulyap si Terence sa dalawa, kalmado at kalmado. Dahil nasa Shadow Palace na sila, hindi na nila kailangang magmadali. Para mahuli si Junior Brother, ano ba ang simpleng transfer talisman? Sige, tigilan na natin ang kalokohan. Parami ng parami ang darating. Gusto mo bang mapalibutan ka? Kumunat ang noo ni number 7. Halatang naiinip na siya. Gawin mo lang, huwag mong sayangin ang hininga mo. Malamig na tinitigan ni number 9 si Terence. Humakbang siya paaban, hinugot ang isang letigo mula sa kanyang baywang, at hinampes ito sa mukha ni Terence. Sa malambot na letigo, mayroong mahinang apoy na nagniningning. Halata na isa itong tagapagtanim ng katangiang apoy.
Marahil ang kanyang malambot na letigo ay isa ring sandata ng katangiang apoy, kaya ang kapangyarihan nito ay lubos na pambihira. Gaya ng inaasahan sa isang estudyanteng 3 taon na mas mataas kay Terence, ang kanyang antas ay napigilan hanggang sa tugatog ng profound, ngunit ang lakas na ipinakita niya ay nasa yugto pa rin ng pagbukas ng bundok. Wala akong oras makipag-usap sa'yo ng walang katuturan. Aalis muna ako. Dahil doon, ang katawan ni Terence ay naging parang arko ng kidlat, sumugod patungo sa Hall of Shadows sa pagitan nila. Nasa bingit na ng tagumpay si Terence, at hindi na kailangang sayangin ang kanyang lakas. Paano kung manalo siya? Wala talagang pakinabang. Junior brother, dapat ay maging matyaga ka. Mas makabubuti para sa iyo na manatili at ipaliwanag ng malinaw ang mga bagay-bagay. Tumawa ng pangungutya si numero 7. Binuka niya ang kanyang kanang kamay, at isang lambat na naglalabas ng mahinang liwanag ang agad na bumukas, na nagsara sa buong pinto ng Shadow Palace. Tumama rito ang arko ng kidlat ni Terence, pero hindi nito nalagpasan ang lambat. Pwede ba talaga akong umatras ng direkta? May mga pukana ka naman. Gulat na sigaw ni numero 7. Malakas ang epekto ng kanyang lambat na seda sa pagsipsip. Hanggat may tumatama rito, hindi sila makakawala ng ilang sandali. Si Terence naman ay marahang hinawakan ito na parang wala siyang epekto. Siyempre, hindi naman sa wala siyang epekto, tutal, hindi pa rin niya kayang makalusot sa lambat. Sa aspetong ito, maituturing na nakamit ang layunin ng numero 7. Kung bakit hindi ito nasisipsip, simple lang, may kuryente si Terence. Sa kabilang panig, ang nagliliyab na letigo ni number 9 ay naging langit na puno ng mga anino ng letigo, na bumabalot kay Terence sa loob. Kahit ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat ay hindi kayang basagin ang langit na puno ng mga anino. Talagang may kakayahan sila. Hindi naman nasayang ang pananatili ng mga senior student na ito sa academy ng ilang taon. Hindi talaga ordinaryo ang lakas nila. Bulalas ni Terence habang umiiwas. Para makapasok sa ikalawang baitang ng Feiyang College, bawat isa sa kanila ay may talento. Hindi kalabisan na sabihing sila ay isang kalipunan ng mga henyo. Ang iilan sa harap niya ay ang pinakamahuhusay sa mga henyo, kaya normal lang para sa kanila na maging malakas. Natuwa si Terence na na-knockout niya ito, kung hindi ay mas magiging abala pa kung magtutulungan silang tatlo. Tutal, hindi angkop ang kanyang mga ultimate skills para sa sitwasyong ito. Patay na patay siya kung may mapatay siyang tao. Junior brother, huwag ka nang lumaban pa. Ibigay mo ang command token ng 5 elemento at mananatili tayong mabubuting magkakapatid. Naghagis ng isa pang lambat si numero 7, na tuluyang hamarang sa pag-atres ni Terence. Dumating din kay Terence ang nagliliyab na letigo ni numero 9. Sino ang mabait mong kapatid? Hindi tayo close, ha? Sumabog ng buong lakas ang teknik ni Terence para makatakas gamit ang Thunder. Nakahanap siya ng maliit na puwang bago tuluyang magsara ang kanilang pinagsamang mga atake at pilit na nakalusot. Ngunit binago ng dalawa ang direksyon ng kanilang mga pag-atake at nagpatuloy sa pag-atake kay Terence. Bagamat walang kapantay ang bilis ng kidlat ni Terence, ang mga pamamaraan ng taong ito ay mahusay na nagtulungan, at maging si Terence ay nahihirapang harapin ang mga ito. Nagkakilala na tayo sa pangalawang pagkakataon, at hindi tayo magkakakilala ng hindi nag-aaway, kaya paano tayo hindi magkakakilala? Junior brother, napakadali para sa iyo nasaktan ang puso ng mga tao gamit ang iyong mga salita. Bahagyang ngumiti si Seven habang patuloy niyang ginagamit ang lambat para pigilan ang mga galaw ni Terence, ngunit puno ng kalokohan ang kanyang bibig. Hindi lang kayo ang nang-aapi sa mahihina, kundi inaapi niyo rin ang mahihina gamit ang bilang ninyo. Hindi ko kayang tapatan ang isang nakatatandang kapatid na tulad ninyo. Puno ng pangungutya ang mukha ni Terence, mula sa puntong ito, lumabas ang pakiramdam niya na madali lang niya itong nagagawa. Napakalakas ng junior brother. Bilang senior brothers, hindi kami ang makakatapat ninyo sa isang one-on-one na laban, kaya nagsanib puwersa kami. Naniniwala ako na malapit nang kumalat ang pangalan ng junior brother sa buong academy. Inamin ng numero 7 na hindi sila ang kapares ni Terence, kaya natigilan si Terence. Siyempre,
Nagbibiro lang si numero 7, hindi nila alam ang tunay na lakas ni Terence noong nagsanib puwersa sila laban sa kanya, at gusto lang nilang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Dahil mahilig kayong dalawa gumamit ng mga numero para apihin ang iilan, hahayaan ko kayong maranasan kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng mga numero para apihin ang iilan. Ngumiti si Terence ng bahagya habang ginagamit ang kanyang teknik, 1,000 pagpapalit ng kahoy at kagubatan. Daan-daang Terence ang sabay-sabay na lumitaw. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.